Magandang araw, magandang gabi, o kung anong oras ka man nakikinig ngayon, ipikit mo muna ang iyong mga mata, huminga ng dahan-dahan, isa, dalawa, tatlo, at hayaan mong akayin ka ng aking tinig patungo sa isang paglalakbay ng pag-ibig, pangarap, at pag-asa. Bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat sa iyo. Kung kasama ka na sa mga nakaraang kwento dito sa Payapa Stories, salamat sa pagtitiwala at suporta. Kung bago ka pa lang, welcome. Sana'y makasama ka namin sa mga susunod na pagninilay at kwento. Ngayon, samahan mo akong silipin ang isang munting baryo sa gitna ng malalawak na bukirin. Isang lugar na payak, ngunit puno ng mga pangarap. At doon natin makikilala ang isang batang babae na nagngangalang Amihan. Ito ang ating kwento, ang huni sa gitna ng bukid. Sa gitna ng malawak na bukirin, kung saan ang hangin ay dumadaloy ng banayad at ang mga ibon ay sabay-sabay na umaawit tuwing umaga, doon nakatira si Amihan. Siya ay isang batang 12 taong gulang. Maputi ang kanyang ngiti, ngunit may bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Bata pa lamang siya, natutunan na niyang tumulong sa kanyang ina sa pagtatanim ng palay at pagtitinda ng gulay sa palengke. Hindi marangya ang kanilang buhay. Ang kanilang kubo ay yari lamang sa kawayan at pawid. At sa gabi, ang lampara lamang ang nagsisilbing ilaw. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naroon ang isang bagay na hindi matitinag. Ang pag-asa na bukas ay magiging mas magaan kaysa kahapon. Madalas kapag tapos na ang gawain, umaakyat si Amihan sa maliit na burol na nasa likod ng kanilang bahay. Doon niya gustong nakaupo, nakatingin sa malawak na kalangitan habang pinapakinggan ang mga kuliglig at ang huni ng hangin sa bukirin. Isang hapon, pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na araw ng pagtulong sa bukid, napansin ni Amihan ang isang matandang lalaki. Kilala siya ng mga tao sa baryo bilang si Lolo Berto, isang retiradong musikero na bihira nang lumabas ng kanyang bahay. Hawak ni Lolo Berto ang isang lumang plauta. Nakaupo siya sa ilalim ng puno ng mangga at dahan-dahan niyang pinatutunog ang simpleng himig. Parang naipit ang oras, ang bawat tunog ng plauta ay tila sumasabay sa ihip ng hangin at dumadaloy sa puso ni Amihan. Hindi niya mapigilan ang mapangiti. Lumapit siya, may halong kaba at pananabik. Lolo, ang ganda po ng tunog, para pong may kwento sa bawat huni. Ngumiti si Lolo Berto at iniabot sa kanya ang plauta. Subukan mo, iha. Baka sakaling ang musika nandito rin sa iyong dibdib.
Dahan-dahang kinuha ni Amihan ang plauta. Unay mahina, sablay, at basag ang tunog. Ngunit sa bawat hinga, sa bawat pagtatangka, unti-unting nabuo ang isang simpleng himig. At doon, naramdaman niya ang kakaiba. Parang ang lahat ng pagod niya sa pagtulong sa bukid ay unti-unting naglalaho. Parang natutunaw ang bigat sa kanyang balikat at napapalitan ng payapang damdamin. Mula noon, tuwing may pagkakataon, bumabalik si Amihan kay Lolo Berto. Tinuruan siya nito ng mga simpleng nota at kung paano pakinggan hindi lang ang tunog, kundi pati ang damdamin sa bawat tugtugin. Habang ang ibang bata sa baryo ay naglalaro, si Amihan ay nakaupo sa ilalim ng puno, pinapakinggan ang sariling musika. At sa bawat himig na nililikha niya, tila bang nakikita niya ang isang mundo na mas maliwanag, mas magaan, at puno ng pag-asa. Sa kanyang murang edad, nagsimulang mamunga ang isang pangarap. Balang araw, dadalhin ko ang musika hindi lang sa bukirin, kundi sa mas maraming tao, para maramdaman din nila ang kapayapaan na nadarama ko ngayon. Ngunit hindi madali ang daan patungo sa mga pangarap. Sa likod ng bawat ngiti ni Amihan, naroon ang mga pagsubok ng kanilang pamilya at ang hamon ng buhay sa bukid. At dito magsisimula ang mas mabigat na yugto ng kanyang kwento. Lumipas ang mga araw, buwan at taon. Mas nahasa si Amihan sa pagtugtog ng plauta at mas lumalim ang kanyang pangarap na maging isang musikero balang araw. Ngunit kasabay ng paglago ng kanyang pangarap, dumarami rin ang kanilang problema sa buhay. Dumating ang isang taon na halos hindi umulan. Natuyo ang mga palayan at bumagsak ang ani. Si Nanay Rosa, ang ina ni Amihan, halos hindi na makatulog sa pag-aalala. Paano na raw ang ipambabayad nila sa utang? Paano na ang pagkain sa araw-araw? Sa murang edad, nakita ni Amihan kung gaano kabigat ang responsibilidad ng kanyang ina. At bilang panganay, naramdaman niyang kailangan din niyang tumulong kahit gaano kahirap. Kaya't kahit gustong-gusto niyang mag-aral at tumugtog, madalas ay napuputol iyon. Kailangan niyang magsaka, mag-alaga ng kapatid at minsan pa'y magtinda ng gulay sa bayan. At sa bawat araw na lumilipas, tila ba lumalayo ang kanyang pangarap. Isang gabi, habang hawak ang kanyang plauta, biglang napaiyak si Amihan. Pangarap lang ba talaga ito? Hanggang dito na lang ba ako sa bukid? Narinig siya ni Lolo Berto na tumalaw para kumustahin sila. Lumapit ang matanda
at marahang nagsabi, "Amihan, hindi masama ang mangarap kahit nasa gitna ka ng hirap. Ang musika ay hindi kailanman mawawala basta nasa puso mo ito. Kapag pinili mong itigil, doon lang siya mawawala." Ngunit kahit na pinatatag siya ng mga salita ni Lolo, ramdam pa rin ni Amihan ang bigat ng katotohanan. Wala silang pera. Wala siyang instrumento bukod sa lumang plauta. At wala siyang pagkakataon na makalabas ng baryo para ipakita ang kanyang talento. Dumating ang isang araw na may pista sa kanilang baryo. Naghanda ang lahat para sa paligsahan ng kantahan at tugtugin. Hinimok si Amihan ng kanyang mga kaibigan na sumali. Ngunit nahihiya siya. Paano kung pagtawanan lang ako? Paano kung hindi ako magaling? Ngunit muling nagpaalala si Lolo Berto. Ang musika ay hindi para ipagmalaki. Ito ay para ipadama. At sa gabing iyon, sa gitna ng entablado, hawak ang luma ngunit minamahal niyang plauta, tumugtog si Amihan. Sa simula, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit habang tumutunog ang bawat nota, nagsimulang tumahimik ang buong baryo. Pati ang mga batang naglalaro at ang matatandang nagkukwentuhan ay napatigil. Parang ang bawat huni ng kanyang plauta ay dumaloy sa hangin, dumikit sa bawat puso at nag-iwan ng kakaibang kapayapaan. Pagkatapos ng kanyang pagtatanghal, walang palakpak na agad na dumating. Bagkus, isang malalim na katahimikan muna. At saka, sumabog ang masigabong palakpakan. Lumapit ang punong barangay at nagsabi, "Amihan, hindi ka lang basta tumugtog. Pinaramdam mo sa amin ang ganda ng ating baryo, ng ating buhay kahit mahirap." At sa gabing iyon, muling umusbong ang pag-asa sa puso ni Amihan. Ngunit tulad ng lahat ng kwento, hindi doon nagtatapos ang laban. Sapagkat sa likod ng kanyang tagumpay, naroon pa rin ang mas malalaking pagsubok na susubok sa kanyang tibay. At dito natin masisilayan kung paano niya haharapin ang tunay na hamon ng kanyang buhay. Lumipas muli ang ilang buwan. Akala ni Amihan, tuloy-tuloy na ang magandang takbo ng kanyang buhay pagkatapos ng tagumpay sa baryo. Ngunit isang hindi inaasahang trahedya ang dumating. Nagkasakit si Nanay Rosa. Hindi na siya makapagtrabaho sa bukid at madalas ay hinihika sa gabi. Dahil dito, napilitan si Amihan na tumigil muna sa pag-aaral para tuluyang tumulong sa pamilya. Dito niya naramdaman ang bigat ng responsibilidad.
Bata pa siya, ngunit pakiramdam niya ay siya na ang ina at ama ng kanilang tahanan. Isang gabi matapos niyang patulugin ng kanyang mga kapatid, muling kinuha ni Amihan ang kanyang plauta. Ngunit sa halip na tugtugin ito, mahigpit niya itong niyakap at tuluyang humagulgol. Bakit ganito, Panginoon? Pangarap lang naman ang hiniling ko. Bakit parang mas lalo akong nilalayo? Ang huni ng mga kuliglig sa paligid parang sinasabayan ng bigat ng kanyang damdamin. Wala siyang ibang narinig kundi ang sariling pag-iyak at ang malungkot na hangin ng gabi. Isang araw, dumating sa kanilang baryo ang isang guro mula sa bayan. Narinig niya ang tugtog ni Amihan noong pista at nais siyang imbitahan para sumali sa isang paligsahan sa lungsod. Ngunit malaking problema ang perang kailangan para sa pamasahe, pagkain at kasuotan. Walang-wala sila. Handa na sanang tumanggi si Amihan, ngunit nagulat siya nang makita ang kanyang mga kapitbahay na sama-samang nag-ambagan para sa kanya. Maging si Lolo Berto na kahit kapos din ay nagbigay ng maliit na halaga. Amihan, huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Dalhin mo ang pangalan ng ating baryo. Dalhin mo rin ang mga pangarap namin. Sa unang pagkakataon, hindi lang sarili niya ang kanyang dala, kundi pati na rin ang pag-asa ng kanyang buong komunidad. Sa araw ng paligsahan, kabado si Amihan. Hindi niya alam kung paano makikipagsabayan sa mga batang may mamahaling instrumento at magagarang kasuotan. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Lolo Berto, ang musika ay hindi para ipagmalaki. Ito ay para ipadama. At doon siya tumindig, hawak ang kanyang luma ngunit minamahal na plauta. Nang tumugtog siya, para bang dinala niya ang lahat sa gitna ng bukid. Parang narinig ng lahat ang hangin sa palayan, ang tawa ng kanyang mga kapatid, at ang init ng araw sa likod ng bundok. Pagkatapos ng kanyang tugtog, muling bumalot ang katahimikan. At nang bumukas ang ilaw, lahat ay nakatayo, palakpak na may halong luha. Hindi niya alam kung panalo ba siya, ngunit sa puso niya, alam niyang nagtagumpay na siya. Pagbalik niya sa baryo, sinalubong siya ng kanyang pamilya at mga kapitbahay. Kahit hindi niya naiuwi ang pinakamalaking tropeyo, ang kanyang pinatunayan ay higit pa na kahit galing sa bukid, kahit galing sa kahirapan, may tinig na maririnig, may huni na magbibigay pag-asa. At sa gabing iyon, habang muli siyang tumugtog ng plauta, hindi na siya nag-iisa. Ang bawat tao sa baryo sabay-sabay na nakinig
at nagpasalamat. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Isang paalala na sa likod ng bawat pagsubok, laging may liwanag na nagmumula sa komunidad, sa pamilya, at sa pag-asa na hawak natin. Huminga ka ng malalim, isa pa at isa pa. Dalhin mo sa iyong puso ang mensahe ni Amihan na ang musika ng buhay ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa pagmamahal at tapang na ipinapakita natin sa bawat araw. At sa bawat paggising mo bukas, sana'y may lakas ng loob ka ring ipagpatuloy ang iyong mga pangarap kahit anong mangyari. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, maaari mong i-like at i-follow ang Payapa Stories para sa iba pang mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Hanggang sa muli, manatili kang payapa.